Una sa ating mga balita, muling tiniyak ng Department of Foreign Affairs ang pagsasagawa ng mga hakbangin upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga Pilipino sa North at South Korea. Inihayag ito ng ahensya sa gitna ng patuloy na pag-igting ng tensyon sa Korean Peninsula. May ulat si Julius Disamburon. Kasabay ang nagaganap na problema sa pagitan ng North and South Korea, nagpalabas ang Department of Foreign Affairs ng pahayag na hindi nila pababayaan ng mga Pilipinong maaapektuhan ng nasabing sigalot. Philippines views with grave concern the recent threats of armed conflict from North Korea. The Philippines calls for sobriety among all stakeholders and for the easing of tensions in the region. Dito'y inilahad nila na anuman ang maging resulta ng naganap na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay may nakahandang plano ang ating pamahalaan para tulungan ang mga OFW. Samantala, patuloy na minomonitor ngayon ang natukoy na umano'y movement sa medium-range missile ng North Korea. Batay sa impormasyon, isang South Korean official na nakapansin sa hakbang ng kaaway na Hilagang Korea sa paggalaw ng pinaniniwalaang mid-range missile. Ayon naman sa Yonhap News Agency ng South Korea, kayang maabot ng nabanggit na uri ng missile ang target ng South Korea at Japan. Philippines in Seoul has been formulated Even before the conflict and years back. And this is being refined depending on the new realities on the ground. We have a contingency plan, and for now the situation is normal. But if the situation escalates and there's a need to bring them back to Manila or back to the Philippines, then we will raise the alert level to the mandatory repatriation level. Giit naman ng mga employers na nananatiling normal at kalmado kasabay na hindi dapat ipangamba ang tensyon dahil walang masamang mangyayari sa kanilang mga empleyado. Nagbigay pahayag din si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada sa ginagawang hakbang ng ating bansa para tulungan ang ating mga kababayan. Our government has the responsibility to repatriate our countrymen in yung ating mga kababayan sa South Korea. Ni Foreign Affairs spokesperson Asek Raul Hernandez sa mga overseas Filipino workers sa mga bansang ito ang pananatiling preparado sa bawat oras. Well, what is important is for them to be in touch with the leaders of the Filipino community and the leaders of the Filipino organizations, as well as with the embassy. And also they have to watch television more often and listen to radio for announcements of possible emergency movements. Pinaalalahanan ng Department of Foreign Affairs ang ating mga kababayan sa South Korea na maging alerto anuman ang mangyari. Pero kanilang tiniyak na ang pamahalaan ay laging nandiyan at nakahanda silang tulungan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julius Disamburon.